Paano malalaman kung ano ang sira ng isang relong di battery kung ito ay isang taon nang hindi umaandar at ito ay stock up na? Lamang ang may alam. Ako ay naglalakbay sa mundong ibabaw. Kaligayahan ko ay nag-uumapaw sa ganda ng paligid na aking nakikita. Malinaw na nagsasabing may Diyos na lumikha. Ako ay naglalakbay sa mundong ibabaw. Kaligayahan ko at $1 silver, mga kabiyak mahikaw, putol la kwenta, sing relo binibili, 10K bracelet tubog, naglalagay ng battery bracelet, gumagawa ng relo. At sa aming paghahanap, kami ay nakatagpo ng isang customer. Ang relong ito ay diesel pero ang makina ay Swiss made. At iyan, binubuksan ko na sapagkat tornilyo ang lock ng kanyang relo. Ang sabi ni tatay ay isang taon na daw yan na naka-stock. At iyan ay bigay pa ng kanyang anak na galing sa Japan. Kung kaya't gustong gusto niyang magawa. Ang relo pong ito ay original na diesel, mga bagong labas ng diesel. Pero ang makina po niya, upgrade na kasi Swiss made na po ang makina na Ronda, Swiss made. At yan nga, binuksan ko po ang kanyang relo. May mga kalakalawang na po. So ang battery niya ay 920. At hinanapan ko ng battery nakasukat sa kanya. Ang size ng kanyang battery ay 920. Ito ay Maxell. At yan nga, tinatanggal ko na ang battery. Ng aking tanggalan ng lumang battery ay pinalitan ko ito ng bago. Ngunit hindi tayo sigurado kung ito ay aandar sapagkat isang taon ng stock. At may mga konti ng pawis, kalawang ang kanyang relo. Yan, hindi nga umandar. Sinubukan kong galawin ang mga wheels, baka kasi stock lang sa tagal ng panahon. Ngunit yan, hindi pa din umandar. Ibig sabihin, ito po ay hindi stock up at ito ay may problema, may sirang piyesa. Tatlo lang po ang problema niyan na pwedeng maging sanhi. Pag hindi po sira ang circuit black IC, sira ang coil o kaya ay linisin. Kaya kailangan gamitan ng tester upang malaman natin kung ano ang sira ng ganitong relo. Sapagkat ang di-battery ay hindi malalaman kung ano ang sira kapag wala pong gamit na tester. Hindi katulad ng mga automatic, hindi na kailangan gamitan pa ng tester. At iyan, hinahanap ko nga kung ano ang problema ng kanyang relo. At ayon sa tester, wala naman pong sira ang piyesa, circuit black IC o coil ng relo. Kailangan lang po nitong linisin sapagkat nag-stack up na po ang kanyang relo or may kalakalawang kaya di makadaloy ng maayos ang kuryente sa kanyang circuit black IC. Pagkatapos niyan, pinarolling ko ang kamay upang sa gayon ay luminis at makagalaw ng maayos ang second at binalik ko po ang battery. So makikita natin, malalaman natin kung aandar pa ito
sa pamamagitan lamang ng linis. Yan na nga, nakita natin, umandar na po ng maayos ang kanyang relo. Ibig sabihin, walang sira, marumi lamang, at ito ay nakuha pa po sa linis. Tandaan po natin ang relong di battery, hindi dapat i-stock na lobat sa loob ng isang taon sapagkat napupundi o dumudumi dahil nagtutubig ang battery. At ito ay mauwi sa pagkasira ng kanyang pyesa. Pagkatapos, ikinabit ko na sa relo at tapos na ang kanyang relo, ibinalik ko na po sa may-ari. So marami pong salamat sa nagpagawa ng relo. Sa mga bago, paki-subscribe, like and share ang atin pong video. Marami pong salamat. Lamang ang may alam.